Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 15, 2024. Meron na nga po tayong minomonitor na low pressure area dito nga po sa eastern section ng Aurora. At ito nga po ayon sa advanced weather forecast ng European Center, kung hindi nga magbabago, ay mataas nga po sa ngayon ang posibilidad dito na maging isang bagyo. At patuloy nga po na nakaka-apekto sa ating bansa itong habagat, na apektado po niyan ang parte ng northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Albay, Sorsogon, Masbate, Batangas, and the rest of Mimaropa. Kasama pa rin po ang western section ng Visayas, Negros Island Region, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Bar MM at Soxargen. Kasama pa rin ang Caraga, Northern Mindanao, Zambales, Bataan. Kasama rin po ang natitirang bahagi ng Visayas, Calabarzon at Bicol Region. Asahan pa rin po natin mataas sa mga tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. At asahan nga po natin yung pagbabago sa ating advanced weather forecast. Malalaman nga po natin yan. Dito muna sa ating rain map animation, mamayang alas 10 ng umaga. Mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa northern portion ng Palawan. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas, dito po sa Mindoro provinces at dito nga po sa western section ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, tataas po ang posibilidad ng posibleng pag-ulan sa Bicol Region, northern portion ng Palawan, western section ng Visayas, Mindoro provinces. May mga biglang pagbuhos ng pag-ulan sa Metro Manila at eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa northern portion ng Palawan. May mahina at katamtamang pag-ulan lamang sa may western section ng Visayas at Mindoro provinces. Mataas din po ang tsansa ng pag-ulan, eastern section ng Luzon at maging sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya ay mananatili nga pong mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Mindoro provinces, northern portion pa rin po ng Palawan at makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Luzon, western section ng Mindanao at ng Visayas, pero asahan natin yung mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung low pressure area ay anumang oras ngayon, medyo mataas nga yung tsansa niyan. Within 12 to 24 hours ay posibleng mag-intensify po ito o mag-develop bilang isang tropical depression. By September 16, ito nga po ay isa ng tropical depression. Sa eastern section pa rin po yan ng Aurora. At pagdating naman po ng September 17, ito nga po ay bilang isang bagyo, ay posible nga to na maging si bagyong Hiner kung hindi nga po magbabago yung posibilidad ng senaryo nitong ating advanced weather forecast. At magkakaroon nga ng panibagong sama ng panahon dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito nga po posibleng dumaan or pumasok sa ating PAR. Pagdating naman po ng September 18, ito naman po ay posibleng nandito nga po sa eastern section ng Cagayan Valley bilang isang tropical storm category at hatakin po niyan yung habagat at iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil mataas pa rin nga po yung posibilidad na may mga tsansa ng landfall scenario sa coastal water po yan ng northern Luzon. By September 19, ito nga po ay andito na sa may parte na extreme northern Luzon at hatakin pa rin po niyan yung habagat at magkakaroon ng low pressure area dito nga sa may parte ng South China Sea. Pagdating naman po ng September 20, ito nga po ay tutungo dito nga po sa may parte ng Taiwan at hahatakin pa rin po niyan yung habagat na magdudulot ng pagulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September
21, ito po ay mag-i-intensify o mas lalakas pa habang nasa loob pa po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at papalakasin pa rin po niyan yung habagat. By September 22, ito nga po ay nasa labas na ng ating bansa at kung mapapansin natin meron nga pong pagbugso o pag-ihip ng amihan. Ito nga po ay makikita natin pagdating na rin po ng September 23, dito magkakaroon tayo ng cold front, no? Mapapansin nga po natin at ito nga po yung pagbugso, yung posibleng pagbugso ng amihan at magkakaroon po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa may extreme northern Luzon. Pero again inuulit nga po natin, ito nga pong advanced prediction ng European Center ay malaki pa rin po ang posibilidad na magbago. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin yung ano nga ba yung magiging posibilidad na senaryo nitong mga posibleng panibagong sama ng panahon na posible pong makaapekto sa ating bansa. Dito naman po sa wind map animation ng European Center, mapapansin nga natin mabagal yung pagkilos nitong posibleng panibagong sama ng panahon at medyo ito po yung magtatagal dito nga sa eastern section ng Aurora at pagdating nga ng September 16, ito po yung gagalaw at didikit nga sa coastal water ng Aurora. At dito mapapansin natin ay may mga possible scenario na magkaroon siya ng landfall scenario somewhere dito nga po sa parte ng Isabela or dito nga po sa may parte ng Tugigaraw at lalabas po yan dito sa may Cagayan Valley, dito nga po sa may Santa Ana, Cagayan. At dediretso naman po yan sa may extreme northern Luzon, dito nga po sa Babuyan Island, tapos dediretso po yan ng coastal water naman ng Batanes. Sa ngayon nga po, yan lamang pa yung bagong labas na data ng European Center na posibleng magiging senaryo nitong panibagong sama ng panahon na mataas nga po ang banta na posibleng magdulot na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ating bansa. Kaya manatili tayong handa para sa anumang posibilidad na magiging dulot itong panibagong sama ng panahon ayon po sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.